Naiproklama na ang ilang nanalong local candidates sa mga probinsya. Sa Bocaue, Bulacan, idinaan sa toss coin ang pagtukoy ng bagong mayor matapos magtabla ang dalawang kandidato. Sa Bataan naman, nahalal ang kauna-unahang transgender na congresswoman. Ilang celebrities din ang nahalal sa iba't ibang mga posisyon. May report si Rida Reyes. Daig pa ang piyesta sa labas ng munisipyo ng Bocaue, Bulacan. Ang mga taga-suporta na magkariba na kandidato sa pagkaalkalde sina Jim Valerio at Johnny Villanueva patalbugan sa pag-cheer. Sina Valerio at Villanueva tabla ang nakuhang boto sa canvassing, parehong 16,694. Kaya sa ilalim ng alituntunin ng COMELEC, kailangang idaan sa bunutan ang pagtukoy ng nanalo. Kasi ito drawing of lots eh. Swertihan na lang ito. Luck ang nakakasalalay dito. Nakalagay dito sa guidelines, ito po ang susundin natin. Pero nagkasundo ang lahat ng partido na idaan na lang sa toss coin ang pagpili ng nanalo. Sa huli, si Villanueva ang nanalo na agad na ipinoklama. Hindi po ako makapaniwala sa nangyari dahil sa simula pa man ay bihirang-bihira po ang ganitong kaganapan sa ating bansa na kung saan magtatabla. Overwhelming, without a doubt. Sa Bataan naman, panalo sa pagkakongresista para sa unang distrito si Geraldine Roman, ang kauna-unahang transgender woman na nahalal sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Nagmula sa isang political family ang 49 anyos na si Roman. Papalitan niya sa pwesto ang kanyang ina. Sa kanyang pag-upo sa Kamara, isusulong daw ni Roman ang pagtanggol sa karapatan ng mga lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT laban sa diskriminasyon. Lahat tayo, whether we are lalaki, babae, bakla, tomboy, mayaman, mahirap, bata o matanda, may pinag-aaral wala ay pantay-pantay. What I'm going to fight for is equal opportunities. Sa Laguna, ipinoklamang gobernador ang incumbent governor na si Ramil Hernandez. Natalo ni Hernandez si E.R. Ejercito, ang napatalsik na dating gobernador ng Lalawigan dahil sa campaign overspending noong 2013 elections. Isa sa nakahila sa mga boto ng E.R. ay ang pananatili sa balota ng pangalan ng kanyang anak na si George Antonio Ejercito. Matatanda ang umatras sa eleksyon si George Antonio para bigyan daan ang kandidatura ng kanyang ama, pero hindi natanggal ang kanyang pangalan sa balota. Mas mataas pa ang nakuhang boto ni George Antonio kaysa sa kanyang ama. Nahalal din sa mga lokal na posisyon ang ilang celebrities. Si Vilma Santos Recto nahalal na bagong kongresista ng nag-iisang distrito ng Lipa City sa Batangas. Mayor naman ng Bacoor, Cavite, si Lani Mercado. Ang artistang si Dan Fernandez nahalal na mayor ng Santa Rosa, Laguna. At ang aktor namang si Yul Servo, congressman ng lungsod ng Maynila. Na-re-elect naman si Lucy Torres Gomez bilang kongresista sa ika-4 na distrito ng Leyte. Habang kanyang asawa namang si Richard Gomez ang bagong mayor ng Ormoc City. Nahalal namang mayor ng Tacloban City sa Leyte si Cristina Gonzalez Romualdez kapalit ng kanyang asawang si Alfred Romualdez. Rida Reyes, GMA News.